Yes, guys. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Kung anong oras man ito ninyo napapanood, this is Mr. KGB Crypto. At nandito na naman tayo ngayon sa ating ginagawa, sa ating ritual na mag-stake sa AXS, yung Axie Infinity staking nila at saka sa Katana Rune Chain. So, ayun nga, ang petsa ngayon ay December 12, 2023, Tuesday, alas 12 na ng hapon. So, ayun. Medyo tumaas si Bitcoin nung sa araw, no? Tapos biglang bumagsak, no? Ganun talaga. Para dun sa mga bago, normal lang yan na maranasan yung, lalo na ngayon pa bull market, maraming lalabas niyan sigurado na mga news, na mga negative about sa Bitcoin, sa crypto, para yung mga whales, pati yung mga market maker, ma-dump nila yung Bitcoin onte, para yung mga nagte-trading sa Bitcoin naka-position ng stop loss, lahat yun maliliquidate. Ibig sabihin masusunog yung account nila. So yung mga taya nila masusunog. Kaya ganun. At sa mga futures yun ay nagte-trade. Iba kasi yung hold lang ng asset sa crypto, iba naman yung nagte-trade talaga, buy and sell. So yun kasi may position yun na stop loss tsaka take profit. Pag na-stop loss, ibig sabihin, yun lang yung malulos nila na taya. Depende sa setup nila. At kung makita ng market maker na, or ng malalaking whales or fund manager na sa pagkakatanda ko pag lalo na yung mga exchanger, syempre may access yan sa ano. Basta, maraming mangyayari dyan na kakaiba ngayon, lalo na pa bull market. Kasi maraming maliliquidate talaga dyan, masusunog yung account, yung mga nagte-trading. Kahit sa forex, ganun guys nangyayari sa currency. Okay, so ayun, na-stake na natin, daldal na naman natin. Naka 35, 124 na tayo. So medyo bumaba siya, no, kasi nasa 167 na yan at 267, sorry. So ayun, yun nga, dating gawin pa rin, ritual, wala namang bago. So, stake lang tayo, tapos farm, tapos swap, and add sa liquidity pool, and ganun ulit. Stake ulit. So, meron tayo dito 31 ron. Tapusin lang muna natin tong ritual bago tayo magkwentuhan sa mga update at nagaganap sa crypto industry. Okay, tapos na. Swap na tayo. Swap natin sa Axie 32, 16. Kaya na. Baka kulang, no? 15.5 na lang muna. Baka kulangan yung panggas natin. Dapat kasi guys kalahati. Kagaya nun 31 nga ba yun? 31. Sakto lang pala to. May matitira pa tayong panggas. Hindi ko na matandaan. Dami ko kasing ginagawa guys. Doon kasi galing sa meeting, tapos inasikaso ko yung project sa ibang mga website na client. Kaya ayun. So 16, meron pa, sakto lang. Okay, add na natin sa liquidity pool. Max natin. Dapat kasi pares yan, para sila. Kumbaga timbang sila. I-add mo sa liquidity pool. Sayang din kasi kung Ron lang binili natin kumpara sa Axie, si Ron kasi nag times 4 na mula nung all time low. Kaya kumbaga kung naglagay ka niyan, sabihin mo na lang ng mga 8 million, di times 4 na ngayon yun. Si XS kasi hindi pa siya nagta times 4. Pero hopefully sumunod siya. At ayun na, tapos na tayo. Check natin ang floor price ng mga nag-Axie. Uy, grabe, sabi ko na sa inyo, aangat to Okay. So parang paano na siya? Di ba? Kung namalengke ka ng mga tag $2 pa lang, tapos ngayon may bibenta Pero alam ko lalaki pa yan, bababa pa yan. Aabot pa yan siguro ng mga baka $10 na ang pinakamura dito. Kasi gumaganda na yung ecosystem ni Axie, pati yung burning mechanism nila. Pati yung SLP tumataas na rin yung value. Ito ngayon guys, ito naman mga kaganapan sa
Grabe yung Huwebes, Biyernes. Grabe. At ito na guys, ito naman tayo sa crypto bubbles. So ito yung mga nangyayari ngayon. Medyo mataas. Ito. Ayan. Aha. Nag-restart kasi tayo ng ating... Si Bitcoin guys, ito ngayon si Bitcoin. Nasa 2.3 siya. Medyo bumaba siya. Ito yung nangyari kahapon. So ito. Tumaas siya, diba? 2.4. Ayan. 11. Tapos bigla siyang nag-dump. Bigla agad-agad. Oh, boom. Naging 2.2. Umangat din naman ngayon. So, gano'n naman. Marami kasing nag-take profit ng mga ano dito. Institution. O, bigla nagbenta. Kasi para yung mga naka-stop loss, masunog yung account nila, maliquidate. So, ayun lang. Gano'n talaga sa trading, guys. Maging aware na kayo sa gano'n. Check natin yung portfolio natin. Kung may nangyayari ba dito. Okay, na 1.8 pa rin. So, okay pa rin naman kahit pa paano. Si Big Time, times 3 na halos. Times 4 na nga dati yan, bumagsak lang. CDFI, so sila mga maangat to. Ito mga to. Imagine mo kung dito ka naglagay, doble na. So, ganun lang guys. Si Berry pala, to put the record guys na pag chinek natin kasi dito si Berry, dito sa tinatawag nating CoinGecko, mapapansin nyo wala siyang total supply na nakalagay. Kaya yung iba takot bumili nito, takot mamalengke ba? Kasi siyempre ganoon naman pag sobrang dami ng supply ng isang token, babagsak ang presyo talaga noon, lalo na kung maraming tumatangkilik sa game, tapos yung kapalit ito lang nag-iisang token. So malamang dadami yung holder, dadami yung supply ng holder, kaya kumbaga yung presyo naman niya, ganoon naman ang batas ng law on supply and demand. Pag maraming supply, yung presyo bumabagsak. Kaya yun. So, to put the record guys, dito sa CoinGecko, wala pa siyang total supply. Pero kung mapapansin nyo, comment nyo lang sa video ito kung anong masasabi nyo. Kasi napansin ko dito, wala siyang supply. Pero pag chinek mo sa sa Ronin chain, sa mismong Ronin, kasi yun yung pinaka blockchain niya na ginagamit, dito nakalagay yung total supply niya. So ito yung total supply niya guys, ayun nasa 10 billion. Nasa 10 billion lang siya, Berry. Tapos ito yung mga holders niya. Ang target natin mag top 20 holders tayo dyan. Mura lang naman, napakamura niya pa ngayon. Pero syempre hindi ko sinabing bumili kayo nito napansin ko lang kasi ito yung holders, ito yung na-transfer na, ito yung decimal ng piraso niyan, tapos yung pinaka symbol niya Berry. 10 billion supply lang siya. So parang mapapansin mo parang mas mababa pa nga to kay Gala. Si Gala kasi 50 billion yung supply ni Gala Tapos ang presyo naman ni Gala ngayon, check natin para may comparison kayo ha. Eto, nakukumpara ko lang ito dun sa na ba yung Gala? Search natin. Gala. Si Gala kasi nasa 50 pala, sorry. 50B ang supply nito. Ayan 50B. So, ang presyo na naman ngayon 1.76. Dapat yan pa yan kung ipapares mo yan sa Berry, so parang times 5 dapat yung 1.75 kasi 50 billion times 5 dapat 8 pesos yan kung ipapares mo, kung ito naging 10 billion yung supply, kung ibe-base mo dun sa Berry supply, kasi yung Berry 10 so sabihin mo na lang hindi na yan gagalaw, ganyan lang siya. Tapos si Berry ngayon aabot, si Berry 0.4, si Gala is 1.76. Sabihin mo na lang umabot siya ng dyan na ganyang presyo, divided by natin sa 0.46 guys. Ganito kasi ginagawa ko dati pag wala akong magawa. 7 mo na yan, so 37 times pa ang iangat niya para maparisan niya lang si Gala. Pero si Gala kasi big project na to
Pero wala naman kasi siya masyadong game na pinapasok ng mga gamer. Yun ang pinagkaiba. Ito kasi ang daming player. So, ayun lang. So, 37 times kung naglagay ka dyan ng mga 100,000. So, ayun. Bahala ka na mag-compute. 10,000 mo na lang. Bam! Pang 374 din yun. So, ayun lang. Nakumpara ko lang siya kasi hindi ko siya napapansin dati. No, chinek ko, na-confirm ko nga na, 10 billion lang pala to. So, malaking potential nito. Tapos, meron pa silang sinasabi, mga character 2, chapter 2 pala. So, ayun. Sa mga nagbe-berry dyan, pixel na games. Ito kasi yung kapalit pag linaro mo yung pixel. So, yun. Bigyan ko lang kayo ng unting info para dyan, guys. At, yun na nga. Saan ba tayo? Yun lang naman ang mga sasabi natin ngayong araw ng December 12, 2023. So maraming salamat sa inyo. Update natin. Meron tayong 35, 124 para sa pang 45 video, 44. So, thank you so much again. Sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo and please hit the notification bell, yung parang bell na tumutunog. Hit nyo na yun guys para maging updated kayo sa aking staking at makarinig din kayo paminsan-minsan mga wisdom na mga experience natin sa buhay-buhay about sa crypto industry pati sa mga motivational, personal, etc. Personal development. So thank you so much again. This is Mr. KGB Crypto. See you tomorrow. Thank you. Bye-bye.